Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nabaliktad na. Breaking news, Marcoleta kakasuhan. Marcoleta nagsalita na lagot buhaya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto. Eto ang naging komento ng anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Representative Paulo Henry Marcoleta sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Sabi niya po, itong admin na ito ay nanalo lang naman talaga through social media. Ang problema, alam lang nila kung paano manalo pero hindi nila alam ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno. Trolling lang ang ginawa nila. Maitawid lang ang 6 na taon. Ayan palakpakan po natin Anya, hindi alam ng Marcos administration ang tamang pagpapatakbo ng gobyerno kung kaya't nagtutrolling na lang umano ito para mairaos na ang 6 na taong panunungkulan. Anong palagay nyo kay Jose Claire Castro, di ba? Kay Jose Claire Castro pa lang makikita na natin talagang trolling, di ba? Di ba? Nagsalita na po ang anak ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi po dito, ng ating mga kaubayan ay nako. Tatanong mo daw. Sa hindi ko lang binoto kung walang alam, maiinggit lang kayo. Yes, BBM tayo pa rin, ba? Maraming nagko-comment dito, Tama yan, totoo. Okay? Tama yan, sinasabi mo sir, buhaya kasi di alam ang nangyayari sa lugar niya. Ang alam niya, pag nanakaw sa kaban ng bayan. Nako po. Yan pong mga ilan sa naging komento ng ating mga kaubayan. At eto, nako, yan po ay pang ano lang natin yan, pampalubag-loob kung baga mga kaubayan na balita kasi ito po nakakalungkot mang isipin mga kaubayan pero kakasuhan, no? Kakasuhan ito po ang COMELEC mga kaubayan. Sabi po dito sa balita mga kaubayan, Senator Rodante Marcoleta posibleng kasuhan umano ng COMELEC. Nagbabala si COMELEC Chairman George Garcia na posibleng maharap si Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents kung mapatunayang peke at hindi tapat ang kanyang statement of contribution and expenditure. Nako. Ang tanong dito, bakit si Senator Rodante Marcoleta ang tinitingnan mo? Di ba? Tingnan mo naman yung ni Romualdez, ni former Speaker Martin Romualdez, di ba? Baka mas malala pa ang makita mo doon. At saka mga kaubayan, bago sana magsalita ng ganito ang COMELEC, they should have, evidence, no? May mga ebidensya dapat kayo, hindi yung posibleng, di ba? Nasabi mo na siniraan mo na yung tao. Paano pala kung hindi? Kasi posible pa lang pala, di ba? Dapat dapat konkreto ka, di ba? Dapat may ebidensya ka bago ka nagdadaldal, George Garcia. No? At saka sa kadami-dami sa dami-dami ng mga politiko, no? Si Marcoleta pa talagang di ba? Ginanyan mo, di ba? Isipin mo ito mga kabayan. Mayroon po tayong mga 17 contractors, di ba? Bakit hindi yun
ang asikasuhin ni George Garcia? Bakit ang inaasikaso ni George Garcia ay itong si Senator Rodante Marcoleta? Ang tanong, magkano? Diba? Nagpapahalata naman kayo. Ha? Grabe na itong gobyernong ito mga kababayan. Lahat ng resources nila, lahat ng resources nila ay ginagamit para lang mapatahimik. Yung mga taong nagsasalita against corruption mga kababayan. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Diba? Kung lahat ng magsasalita ay kakasuhan nila. Kung lahat ng magsasalita against corruption, against the government, against the administration, diba? Ay hahanapan nila ng butas kahit wala naman, diba? At sisiraan nila kahit wala pa man kasi posible pa lang eh. Sabi dito, posibleng maharap. Ibig sabihin, mga kaubayan, hindi pa nila verified kung ito ba ay totoo or na hindi, di ba? Basta makapagsalita lang sila, okay na yon, no? Kaya ang tanong, maniniwala ba ang taong bayan kay George Garcia? Yun po ang tanong mga kababayan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto dapat ang imbestigahan mo, George Garcia. Sabi po dito ng isang House Deputy Speaker na si Antipolo City Representative Ronaldo Puno, anong ebidensya laban kay Speaker ngayon? Wala namang nakakapagsabi ng kahit ano. Ayan mga kaubayan ha. Pero tinukoy po ni na-mention po ni Sergeant Orly Gutesa na sangkot itong si Romualdez diyan po sa flood control. Pero para sa kanila, no? Sa bagay, para nga sa presidente, malinis si Romualdez eh. Diba? Sabi niya kahapon no? Hindi raw ka pwedeng kasuhan si Romualdez kasi walang ebidensya. Diba? What do you expect? They will protect. They will protect Romualdez. Baka magsalita yan, marami ang madamay. Diba? Grabe talaga ang gobyernong ito, mga kababayan. Sabi po dito ni Cesar Patrick Zerna Concepcion, sana kung sino ang may ebidensya ngayon dito, pwede bukas mag-file ng kaso. Turuan nyo si Trillanes, makapag-file ka agad ng kaso laban kay Bongo at et al. Nako po. Alam nyo, sa totoo lang, natuto akong maging makabayan at mapagmahal. Direkta na akong tumutulong sa iba. Sabi po ni Jana Garcia, naglugsad ng cause, charity, non-profit kasi ang daming may kailangan. Masarap sa pakiramdam, makipagkapwa-tao. Sana lahat tayo matuto. No? Unang day ko bukas, wish me luck, fundraising, masaya ako kahit konting hundreds lang. Ayan. Yung ating mga kababayan, sila na mismo gumagawa ng paraan para matulungan pong ating mga kababayan sapagkat ang gobyernong ito ay mukhang inutil. Sabi po dito ni Fred John Avelino, noong palapit ng palapit ang bookingan tungkol sa flood control at nawala bigla kasama si Ko. Wala pa niyan ang major topic patungkol sa kanila. Ang tanong, bakit siya nag-resign sa pwesto? Correct. Diba? Correct. Fred Avelino, magaling ka. Palakpakan po natin. Bakit ka magre-resign if diba, wala kang ginawang masama? Diba? If you're not involved, bakit ka magre-resign? If your conscience is clean, bakit ka magre-resign? Talagang nagpapatunay lang po ito na mayroon po silang kinalaman, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? At eto, last po nating pag-usapan mga kabayan, tapos i-play na po natin yung video. Nako. Sabi po kasi last time ni former Governor Chavit Singson na mayroon mga maanumalyang proyekto, flood control projects dyan po sa Ilocos Norte. No? Pero una pong pinuntahan ng mga ICI, no, ang Davao. Ngayon, mga kaubayan, si Azurin. Okay? Sabi po ni Azurin,
No ghost project found in 4 inspected Ilocos Norte sites. Ayan. Walang natagpuang ghost project sa Ilocos Norte. Patunayan mo nga ito. Hindi naman pwedeng sabihin mo lang yan eh. Dapat mayroon ka pong ebidensya kasi baka mamaya maglabas po si former Governor Chavit Singson ng ebidensya ay mapahiya kayo. Di ba? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Itong ICI or si Chavit Singson? Mga kaubayan. Kasi si Chavit Singson, nagsasabi po siya na there is really a ghost project or something anomalous project dyan po sa Ilocos Norte. Ngayon, pinasisinungalingan po ito ni Azurin, yung special advisor ng ICI na si Azurin. Sabi niya po, no ghost project found in 4 inspected Ilocos Norte sites. Pero sa Davao may nakita po sila. Sa Davao may nakita po sila, sa Ilocos Norte wala. What does it mean mga kaubayan? Kayo na lang po ang humusga, di ba? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalgo talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges. Ayan. Break lang. Pero tayo, wala tayong break. Itulak na natin yan. Ayan. Why was not Martin Romualdez not included? That's through the ICI. Maybe you should ask Because they are ICI. trying to discredit Gutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI pa Gutesa. naman. So Bakit hindi nila isama si Gutesa? Yun. the same reason why we cannot... they cannot- Ito yung sa ICI bakit hindi nila isamon si Gutesa? Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ba't di nila isamon yun? Sinamon nila lahat eh. Bakit si Gutesa hindi? Eto na nga nagsalita. Eto si Gutesa, sabi nga ni ni Marcoleta, si Gutesa ang pinakakapanipaniwala. Bakit? Si Gutesa yung nag-risk ng kanyang safety, nag-risk ng safety ng kanyang pamilya, at the same time, wala siyang sabit. Ibig sabihin, kung nanahimik siya, okay na ako. Wala. Sinong sisita sa akin? Sino magsasabing kurap ako? Sinong uhuli? Wala naman akong pagmamayari. Diba parang wala parang siya yung safe na safe. Pero bakit siya lumabas? Hindi katulad ng iba, si Diskaya. Walang no choice, ginugulo na siya. Kaya kailangan niya na magsalita. Yung mga DPWH, obvious naman, nagkabukingan na. So, kailangan na nila magsalita. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Etong taon to pwedeng manahimik. He has the choice. Na tahimik na lang ako para hindi magulo buhay ko. Pero bakit siya nagsalita? Kasi diyan mo malalaman na talagang siya ang pinaka-credible witness. The rest, naiipit lang. Kaya kailangan na nilang magsalita. Sa tingin nyo, kung wari hindi nabanggit si Diskaya, magsasalita si Diskaya? Posible. Diba? Bakit nagsasalita ito mga to? Kasi nga ipit sila Wala akong choice. Tangina, pinatawag nyo kami. O ito, pinatawag ba? Hindi. Pero siya na mismo nagsabi, punta ako dyan, sasabihin ko ito totoo. Ang problema natin Yes, sir. we're all looking for the mastermind. To the most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? I think everybody should be looking. They should be, We're but it supposed to be doesn't looking appear at to the be mastermind. so. The Senate By started the off way, on the this is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So,
But let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of the many charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yun. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa'yo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't Sa palagay ko, hindi po mga kabayan ha. Pasensya na, putulin po natin si Senator Rodante Marcoleta, yung pagkasalita niya. Pero this is my opinion mga kabayan, hindi po huhupa ang galit ng taong bayan kung makakasuhan si Joel at saka si Jinggoy. Kasi hindi naman yun yung hindi naman yun yung ine-expect ng taong bayan na makukulong eh. No? What we are expecting dito, if not the president, si former Speaker Martin Romualdez po ang mananagot, di ba? Wala, sige nga, in-expect nyo ba na mananagot ang mga senador dyan po sa nung unang arangkada ng flood control anomalies? Di ba? Baka paras tayo. Well, if not, good for you. Pero kung paras tayo, good for you pa rin, di ba? Kasi iniisip po talaga noon, baka presidente or si speaker. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kabayan, Joel Villanueva and Jinggoy Estrada po ang tinitira nila ngayon. Pati si Senator Rodante Marcoleta, tinitira na rin nila ngayon. know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi mo kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Yun! Siya nagyabang ha, pero ni isa wala siyang tinatawag. O, di ba? Katarantaduhan talaga, oo. What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door, na? Wala closed door yan. Wala na magagaling ng taong bayan kung Sa iko-close door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung ano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Nako, patay tayo dyan. Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? Eh, parang- What am I supposed to tell them? Agreed, sir. If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so Hindi natin, frustrated. Yeah. hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Yun! Anong mali niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo
Yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public 24/7. Hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Ginigising. Alam mo, Senator Marcoleta, bangag ang gobyerno ngayon. So siguro, malamang sa malamang, yung mga ibang nagnunotar dyan, bangag din. Hindi kasi natutulog. Nagtaka ka pa. Hindi. So yun mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.